Yun, so update lang tayo mga partner. So soft diet muna tayo since kasi kagabi sinubukan ko kumain na madami. Talagang hindi pa pwede dahil meron pa akong cramps dito, no. Yung alam mo yung bituka mo parang pagka nalagyan siya ng pagkain biglang papalipit tapos bubuga yung yung kirot. Sobrang sakit. As in para ka talagang babagsak, manghihina tuhod mo tapos bigla ka mang lalamig. So nag-decide kami ni Mrs. na talagang soft diet muna, minimal. Kasi sa sobrang lalim ng mata ko, lalo ko nung ilang araw, sabi ko kagabi baka pwede na ako mag-carb load, which is kanin basic. So nagpabili akong lugaw. Siguro mga 4 na subo pa lang eh. Tapos dinamay ako yung tubig, ayun nga. So nag-react na naman siya. So medyo na malipit ako ulit. Pero good thing is yun nga, lahat naman ng possible na sakit sa bituka wala naman ako. Lalo ng mga gallstone, fatty liver, appendix, nako yan talaga yung pinakakinakatakutan namin dahil tigil lahat ng kabuhayan ng pagka yan ang nangyari sa akin, as in tetenga kami sa bahay. Yan. So ito, pakita ko sa inyo yung soft diet ko. Ayan, actually ito dapat kinakain po natin to kahit hindi tayo o wala tayong sakit, no. Kasi minsan sa totoo lang yun nga, ako lagi ko sinasabi, ito prune juice. Wala, hindi ko alam kung may prune juice pala din dito. So recommended to sa mga medyo hindi okay yung bowel movement. So iniinom to 30 minutes bago kumain. Pero ito, kanina nakainom na ako kanina. Gusto ko lang ulit para talagang ma-all clear yung ko kasi maliit na baso na naman yung gamit ko. So dapat talaga hangga't maaari sa loob ng 1 linggo, yung 4 days doon lamang tayo sa sa fruits and vegetable or balance talaga. May balance naman tinatawag eh. So, yun nga, hindi pala porket naka pasensya na, nakadumi na tayo. Akala natin maluwag na maluwag na sa sa puso at okay, nakadumi na ako. Yung pala may part diyan na iiwan talaga, lalo na ako, napakahilig ko po sa buto ng manok. Yung mga joint, yung mga white joints sa mga liempo. Yan, hangga't maaari ako pag kumain talaga ako ng manok, lalo rin part ubos po sa akin. So yun yung nagpa triggered para sa akin. At akin lang sa tingin ko lang kasi bata pa ako nakain ko na yun. Although nung mga bandang 20s ako, nakaramdam din ako ng ganito pero hindi naman tumagal. Which is ito nga, sabi ko nga dahil tumatanda, dahil sira na nga yung metabolismo, sira na yung maayos na tulog. Wala na pagka ganitong edad talaga, hindi mo na mapiplease yung 10 p.m. to 4 a.m. tulog ka. Kasi yan pinaka-ideal talaga na tulog para sa recovery natin, para sa mga cells. No? So paano gagawin natin pag di natin susunod yung tamang oras sa pagtulog? So ibig sabihin, kung puyat talaga tayo, wala pala talagang nare-repair sa atin, lalo kung nakaugalian natin kadalasan, pag pagod, kakain. Tapos pag kumain na huli antok, matutulog na. So yung pala yung talagang bad eating habit, at the same time, bad lifestyle na nakasanayan ng iba, kaya marami sa atin, akala natin, pag kumain, na-energize na, hindi natin alam, mas unti-unti pala tayo nagbabawas ng posibleng buhay natin. Kaya sobrang alarma na ito. Again, may alam ako sa fitness, may alam ako sa diet, may alam ako sa health, pero iba pala pagka masyado mong inuna yung utak mo talaga sa ulo. Yan. Again may utak tayo sa ulo, may utak tayo sa katawan. So, talo talaga tayo pag yung utak sa katawan ang sinuway ng utak natin sa ulo. Di ba sabi nga nila, minsan alam na ng utak mong bawal, pero yung katawan mo, yung mga 5 senses mo, nung bata ka, nangupit ka, mga ganon. So, habang tumatanda tayo, dapat hanggat maaari balance and common sense, no? Biruin mo yun, yan yung pinakalagi kong advokasya o lagi ko sinasabi sa mga live o sa mga contents namin, kahit sa mga short film namin. No? Pero ako yung pasaway sa sarili ko, di ba? Kasi nga, dumami yung possible na projects na parating, so na-excite ako. Tapos ngayon, kailangan ko mag-multiply ng sipag ulit dahil yun yung ako, hindi ako gano'n naniniwala sa horoscope Pero 2023, sino ba naman maniniwala sa horoscope pa nung nangyari nung 2020, di ba? So after 2020, nawalan ako ng tiwala sa horoscope. Pero 2023, 5%, medyo okay naman. And then ito nga ngayon, isa to sa nasa horoscope ko talaga this year na possible maraming opportunities na darating pero bantayan yung health. So siyempre, dahil nawalan nga ako ng tiwala, yun nga, talagang pagka
alas 2 o alas 4 ang alis namin papunta ng taping. Hindi na po talaga ako natutulog kasi sobrang layo po ng Binyan, Laguna to Quezon City dahil doon po kami pipick upin ng production na service papunta doon sa taping. So imagine from Binyan, Laguna, 3 hours ang budget time ko, ang defensive time ko para lang hindi malate kasi dito sa amin, lalo pag umuulan, baka mamaya may aksidente sa daan na magkakos ng traffic. So laging ganoon. So 3 hours papunta ron. Kaya hindi na ako natutulog talaga. Sobrang nilalabanan ng utak ko yung katawan ko. So pagdating naman sa set, after taping, may mga taping minsan na magaan lang, may mga taping na mabigat. Hindi talaga ako nakakatulog. So far, iniisip ko, nireview ko kagabi lalo. Parang hindi talaga ako natutulog ng almost 40 hours. Kumbaga yung hindi mo matatawag na tulog yung tulog manok talaga. Yung mga power nap niya hindi mo matatawag na tulog. Kasi wala kang recovery talaga dyan. So, yun nga. So, napaka-importante ng tulog which is alam ko sa karamihan dito sa atin, sa Pilipinas, sa ibang lugar. Isang tulog ang mahirap talaga. Pagka alam mong ikaw yung padre di pamilya at ikaw lang yung kumikilos at may mga opportunities para sa pamilya mo. Sobrang hirap talaga. Kaya, ang gagawin na lang natin talaga nito is balansehin sa pagkain. Yan. So ngayon, apple. Yan, apple. Tapos, napakaunti niya, no? Yan. Ubas. So, tapos niyan, inom ako, pahinga ako ulit. Tapos mamaya, nagpabili lang ako ng sopas kay Mrs. Para kahit paano may carbs mamaya. Tapos, tulog ulit, pahinga yon. So, medyo may cramps pa talaga siya. Na pag sumumpong talaga, mapapapikit ka. Which is, yun nga, buti, umayon sa akin this week na wala kaming taping pero meron sa Monday. Pero sana makarecover tayo, no? Kasi sobrang mahal ko na yung trabaho dahil positive vibes sa akin yung trabaho this 2024 tsaka yung mga tao na kasama ko. Kaya doon ako sa health sumablay. Yan, nasa horoscope po ba yun? Kayo tingnan nyo yung horoscope nyo this year. Baka kahit sakaling 10% paniwalaan nyo, walang masama. Tsaka yun nga, being 41 years old at talagang lagari sa pamilya, walang ibang gagala, walang ibang pwedeng kumita. Na pag alam mong ikaw ay nagkasakit, wala kayong kikitain, talagang magkakaroon kayo ng problema, especially financial, ingatan natin yung health natin. So gawin natin balanse. Ito, mas mura to kaysa sa mga meal ng fast food. Diba? Medyo mas mura to kumpara sa gusto mo kaldereta mamaya. Yan, okay. Lalo yung mga yung mga medyo binobloat na yung tiyan. Once na binobloat na yung tiyan natin, isa na yung sa sign na minsan hindi na okay yung metabolismo natin. At the same time, may bad eating habit or bad lifestyle po tayo. Kaya sana po makatulong ako sa inyo. So, kain muna ako. Nag-update lang ako para makatulong. Gusto ko sharing, no? Lahat ng negativities ko, kung alam ko magiging maganda para sa inyo at para sa inyo, i-share ko talaga. Hindi ko kinakahiya. Kahit tumawa pa sa akin yung mga taong hinihila ko pababa. Time.